or let's say be ano man ng discussing about stresses or design lang ito nga overall ng idea, hindi ta pwede pang i-eliminate ang aton ng mga fundamental knowledge coming from cell materials about stress and strain. Kaya always na sila co-exist, even sa different na mga types of material, may it be reinforced concrete man siya or timber. So we need to know the behaviors ng material under loading, kung ano ang behaviors ng stress kag ang strain natin. Hindi na siya pwedeng magdula. Kaya mag-concrete ka mo, may stress-strain man na Japon ng mga relationship. So for our steel, this would be our stress-strain relationship. And ato na first stage is the proportional limit. So we mentioned this sa video, we can apply Hooke's law. Kaya nga, ang atong na slope sa stress sa ng strain is uniform all throughout, meaning nakaproportion lang siya. Okay? And we call this slope as our modulus of elasticity, okay? Derived from the Hooke's law natin, or also called as the Young's modulus, defined as the ratio ng stress kag strain natin. So that is the modulus of elasticity. Tandaan nyo na, meaning we can only apply sang aton na Hooke's law if ang aton na material is under the proportional limit. Okay, di ba kita-mention na earlier sa aton na course outcomes, now we need to identify this type of steel both in elastic kag inelastic stage. Kitandaan nyo gina, dapat kabalot kung saan mo siya elastic, saan mo siya inelastic. Okay? So when we say Hooke's law, or aton na material is under proportional limit, we can apply Hooke's law. And after na, it will increase our load, mag-vary ang slope natin. And we will call this point as our elastic limit. Meaning, beyond sa aton na proportional limit will be our elastic limit. And anong significance sa aton na elastic limit? O nga may proportional limit nga may elastic limit. O manukot na ko sa mga SMAT ko before. Ano nga ba elastic limit gani? Diba ka-behave siya like a rubber band, meaning elastic siya. So meaning, once i-release mong load, it will return to its original shape without adding significant or reduction in its original length. Meaning, it will return to its original shape. Basta as long ang load din mo is within the elastic limit, mabalik sa iya nga original shape. Nga importante ang elastic stage sa ating na steel, sa ating consideration ng design. Nga si elastic stage, di ba na nga ba ito ina sa course outcomes, elastic kag inelastic. Nga si elastic nga importante. Di ba, tanan ka nga mga materials when being applied by loads, di ba ma-deform siya. And we need to determine if ina siya deformation or cause ng ina ng mga loads is elastic or inelastic. Kaya if ever, ang imo nga loads nga gina-apply will cause the material to behave inelastically, o let's say same sa taytay, pero hindi ko lang ginagawa ka lang taytay, pero hindi ko na blood din. Kung ang taytay ni mo, ma-behave siya inelastically. Siya ko na inelastically. So, after labay sa track, kay maging permanent ang deformation, okay lang sa imo ayhan na maglabay pa sa track ng gabahot ang taytay. Ang mga importante is nga we need to design our members under elastic stage. O try nyo imagine ang flyover sa may bata or ang flyover sa mansilingan. Kung makita nyo magkabahot, itungod nag-go beyond sa elastic stage. Kasi diba ang point natin, once mag-go beyond sa elastic stage, there will be permanent nga deformation sa atong steel. Okay, muna nga importante ang stage nga elastic. Okay, so let's go back. The elastic stage na. Okay. Elastic limit. Okay, so siya gamay ito. Ang ina, ang atong proportional limit. Okay. At that point, we can still apply the Hooke's law natin. But as you can see, ang behavior sa atong stress strain, mat-amat siya vary. Okay, this is the slope, meaning ang slope na coming from zero stress, pagkat yung proportional limit is the same. Kaya ina siya ka-slope that is your modulus of elasticity. Pero once mag-go beyond siya sa aton nga proportional limit, okay, ang behavior sa aton na slope is to vary. Kaya ang aton na material, gamat-amat na become plastic. Okay, let's say this is our plastic limit. Manotis ninyo ka-vary ang slope. Okay, so meaning, after sa proportional limit, we cannot apply anymore sa aton nga Hooke's law nga principle. Okay? So after sa aton nga plastic limit, malagot sa point na ang aton nga slope will become zero. Okay? And what do we call that point wherein ang slope sa aton nga stress strain is zero? Yield. And that is our yield point.
Okay? Always remember that properties ng steel. Okay? Kita nyo nga kung paano siya mag-behave. Okay? Siyempre, ang atong subong is theoretical. Tamo, pero sa uli, let's say, maging structural designers, mga mo, or mga sa implementation side, okay, hindi ka mo nga, okay, kinanglan, ang design should be within proportional limit or elastic limit para wala sa permanent deformation. Pero, once maglabot sa yield point, okay, this is the stage nga na zero ang stress strain, meaning ang behaviors ng atom na material. Okay, before we proceed, for each type of material, lainay ang ilang ang mga yield point. Depende sa no, yung high carbon steel, as iron, aluminum, kag concrete. Okay, muna nga ang atom na material identified earlier as tough siya, ductile. Kaya kung itry mo siya i-observe compared kay concrete, okay, kaya niya mag-resist higher amount of loads with lesser amount of deformation, meaning kaya niya pa yung mag-elongate more than sa ato ng mga typical na mga material. Ang mga significant property in steel. Okay, break na dali. Sa yield point natin. Okay, anong tabo after na mag-yield sa ang material natin, ang iyang stress strain will become horizontal, meaning without additional load, masigil lang siya elongate. Okay? O, nga importante na we need to determine initial stage kay ang material, hindi mo siya gulping na mag-resist ng additional stresses. Kaya at this point, ibisan ano pa nakadugang mo sa load, ang steel hindi siya mag-resist ng additional na mga stresses kay ano siya, ma-elongate siya without resistance. Pero after na, okay, maging tawag ng strain hardening. Kaya muna siya ang second stage. Okay, wherein ang behavior sa material sa buong is inelastic na. Okay, even though wala pa siya nabugto, ano siyang unique property niya, ductile siya, kaya nga allowing pa mabugto ang steel before yan ma-reach ang iyang maximum stress. Okay, even though there is significant ang deformation, okay, after that, may second stage siya na mag-resist some additional stresses, even though may permanent deformation. And we will call this stage as our strain hardening prior niya ma-reach ang maximum stress natin. And we will call that maximum stress as our ultimate strength. But in reality, ang ultimate strength na, that is the highest stress na ma-resist niya prior to failure. But in reality, okay, ang behavior sa material na ito, manecking na siya. Okay, meaning magamay ang cross-sectional area, okay, thus reducing ang totoo na kanila pa. Ang actual mga stress is masaka. Kaya nga, nagamay yung mga area mo. Pag namasihan natin, based sa aton na UTMS, na decrease siya up to fracture. Okay? So, fracture. Fracture strength. Okay? So, as per book, ang true rupture strength is mas taas siya. Kaya for the reason na nagamay ang aton na cross-sectional area. But, okay. So, since pag walang makagot, yung ma-explain sa true rupture strength. Okay? So, call na lang, no? So, this is the behavior sa natin na steel. So, we have our proportional limit, elastic limit, yield point, ultimate strength, and rupture strength. Okay? So, sa strength of materials, usually, ginagamit natin ang ultimate strength as the highest strength sa material prior to failure sa tension. But sa atom na steel, we will use two types of strength. Okay? First is ang atom na yield strength. Kaduwa is ang atom na rupture strength. So, kung natawag nyo, sir, na hindi ultimate strength ang ginagamit. Mas conservative na, di ba? If we will use the rupture strength na smaller compared to ultimate strength, meaning, in reality, ang atom na actual design, mas siya, dako yung factor of safety, kaya ginagamit natin ng mga values are smaller than compared sa ilang ng mga actual strength. Okay? So, sa yield stress natin is, nagamit din natin kung anong na-record sa yield strength, but for the rupture, we won't be using the ultimate, but rather, iyan na dyan rupture strength. Okay? So, may duwa ka significant na tensile strength sa ato na material. First is the yield strength, kaduwa is the rupture strength. Okay? Introduce mo na siya. So, for our yield strength, we will use the symbol Fy. Okay, this is the yield strength sa natin na steel. Kaduwa, we will have Fu. This is the rupture strength.
Okay? So, ano sila? Next. Ductility. So let's emphasize the what? Ductility is the ability of the material to be formed under tensile stress. Meaning, more ductile ang material, mas dako iya nga allowance to deform without breaking. So this is how much a material can be stretched before it breaks. And ang significant properties na is, since we have introduced tensile strength and ductility, okay, permission matian tensile strength and ductility, including sa inyong reinforced concrete design. Okay? Importante gid to know how ductile the material is. Kaya importante gid kung ano siya kalawig, mabukto prior to failure, kay we need to consider as structural engineers ng aspects ng failure. Dapat naman anticipate na ano siya kalawig before siya ma-fail. Hindi na pwede mag-anticipate sa mga brittle. Okay, we don't have classic material more generally. We have brittle material at ductile material. Try to imagine, di ba usually, mabahod ang taytay, maglabay sa lakyan, mabahod siya. So meaning, ductile siya. Kaya ga-allow sa deformation prior to failure. Try to imagine ang imong taytay brittle. Paglabay nimo, pag-crack, gusto ductile. That is non-ductile failure. Okay? So muna nga natin na mabalaan ta anong importance ng ductility, kay ang ductility sa structural steel is determined by its chemical composition. So kanina, in-introduce ni Ms. Abarillo regarding sa alloy. Okay, so we'll introduce ano si alloy. Ano ka alloy? So these are our common materials. Manotice ninyo na ilang behavior ng each type of steel, ng high carbon steel, cast iron, at aluminum, based on its stress-strain na properties. Okay, but before that, idugang ko ni bago ni na knowledge, first ni sa previous semesters, kay wala ko na-discuss ano si steel, ano si iron, ano magambal, cast iron, wrought iron. Okay, so first is paano gina-produce ang steel. Okay, para nyo magtalang anong steel, anong iron. So first, we will have the iron ore. Sino gampang din mga RPG games? Di ba mag-craft ka mga materials? Di ba mag-ano ka managagather ka sa mga raw material? Kag for sure na-encounter ka at some point iron ore. Might-craft. Okay. So ang iron ore na to, this is the purest forms ng iron together with other earth na mga materials. Meaning, binded ang iron sa ating mga earth materials. And, that's iron ore. Okay, so this is the purest form ng iron na ito. Meaning, ang nang iyang natural state before siya maging steel. So, na siya ng iron ore, mag-go through na sa smelting process. Okay, so ang smelting process, naman siyang extraction ng iron sa aton na iron ore. Anong best ang analogy man? So, ito imagine ang iron ore, doon na siya. So, chocolate chip cookie. Wherein, ang ibang chocolate chip, muna ang mga iron. Tapos, ang cookie, muna siyang mga earth materials na need mo siya i-remove. Kaya nga, ang iron lang need mo i-extract. So, initon muna siya, ang chocolate chip cookie mo, ang matunaw nila ano? Ang chocolate chip. Muna siyang pang-extract ng iron coming from your iron ore. Okay? So, meaning, ginakuha mo ang iron from your iron ore, may mga mix siya ng mga earth materials. Okay? Going through this process. Lalo ito siya ng process. And so, may mga modern process na okay? Usually, ang imo na ma-extract na steel coming from iron ore or ang chocolate chip na siya, ang siya natawag na pig iron. Sinugahampang kayo in before. Naka-encounter na ako ng mga RPG boys or RPG girls, mga gamer girls. Okay? Si pig iron, this is the extracted iron coming from your iron ore. Kaso problema sila ano pa siya, imperfect pa siya nga type ng iron. Kaya nga, in order for you to remove some iron from your iron ore, you need to add carbon in general. And ang properties ng carbon, kung exist siya sa imo nga steel or sa imo nga iron, ang iyang effect is yung imo nga material brittle. Meaning hindi siya ductile. Meaning, the more present ang imo nga carbon, the more brittle, pero mas mag-an, mas kusog siya. Diba sa mga carbon steel, anong inyo na common na manotice mga carbon steel? Mag-an, pero kusog. Kaso, the sigma, upa. So, let's say lang mga frames ng bike na high carbon and content. Diba bakod siya, pero brittle siya. Mag-an siya, mag-an.
Pero brittle dahil siya mabuka compared sa mga typical na aluminum steel na framing. Hindi siya dali-dali ang mabuka. Naglang aluminum steel ya, ductile siya na kung let's say ipit mo sa lakyan, mabupi lang siya. Pero ang high carbon steel ya is mabuka na yun. So man siya ang impurities na exist sa pig iron na ton. So nang inubra nila para madula ang impurities. Usually, ina-smelt nila liwat para madula ang mga carbon or ma-add na sa mga other materials. When we say alloy, this is the process of mixing two or more materials together and ang imo na minimum requirements sa material is mayroon na isa ka metal substance. So pwede na siya iron, okay? Pwede siya aluminum, pwede siya copper, okay? Tapos dugangan mo sa mga other elements na pwede mo siya ma-improve ang iyang physical properties. And syempre, we would not go through with that. Thank you kaya metallurgical engineer. So ilan na yung specialty sa mga metallurgical engineering. So at least may idea ka mo na initial, this is the purest form ng iron. So after that, yan tayo tawag na wrought iron. Usually after to ma-extract ang iron in the form of pig iron, ginamelt sa liwat. Kaya ang itong wrought iron, ang itong cast iron, okay? Muna siya minubra na i-cast lang siya liwat coming from pig iron. O sa liwat, di ba? Iron ore. Lutuon mo siya, kuhaon mo ang metal, pag-form mo, that is the pig iron. Meaning, damo pa na siya impurities. Ang cast iron is just melted na pig iron na in-cast mo lang siya. Meaning, in-init mo lang ang in-form. So usually, yung mga makita nila sa mga cooking show, nila mga skillet. Okay, this is cast iron. Problema sa this is very brittle. Then siya same sa other steel. Pag usually yung mga cast iron, wala na siya gina-recommend for structural steel ang mga material. Kaya, basta pag-apply mo sa load or ginimo mo siya yung material sa taytay, huwag mo ka, taytay. Hindi ba dapat ang atom na steel should be ductile? Okay? O, nilagay mo before to improve ang malleability and ductility. So, dili na develop ang wrought iron. Okay? Instead of casting directly sa iron, ginano siya? Ginahanot. Okay? Kaya man siya po, mga RTG boys, paano magpa-craft material, blacksmith, di ba? So blacksmith na siya na ang wrought sa iron. So during medieval times, ang nagamit na nila ng mga iron sa ilang mga weapons, wrought iron na tawag. Okay? Hindi siya mo nakapuso, pero at least na-reduce ang iyang carbon content. So that is the wrought iron. So ang atong wrought iron and cast iron, ano na siya, obsolete na siya nga types ng iron na ginagamit sa atong structural steel. Even though may mga old buildings before na gagamit sa wrought iron, but usually ginagamit nila as decorative materials. Wrought iron na ginagamit, meaning hindi na siya high strength na designed to carry large amount of load. Nga brittle Japon ng iyang behavior. Sa liwata, meaning ang pig iron, wrought iron, at cast iron are brittle in general. Kaya nga, damo pa content sa carbon. So, saan mo na-develop? Steel. Si steel, hindi mo na-develop, saan na-develop ang concept ng alloy. Okay? So, ano mga common type of alloy na ito? So, mga alloy, that is the combination of any metal na material in addition sa mga other pure elements. So, first form is si steel. Si steel is not an element. Wala kami makita na SK na symbol sa periodic table. Ang makita mo lang na iron, copper. Okay? Second type of alloy, common sa inyo is bronze. Tapos yung mga baka mong BR, bronze. Lain si bronze sa ano isa? May bronze na di ba wala? Yan may bronze. Wala di ba sa periodic table, bronze? Okay ba si ma'am, baka mo bronze, silver, gold sa periodic table? Hindi, si bronze is an alloy. Actually, si bronze is derived from copper na siya and several other material. And last is brass. Alloy mo na si brass. Hindi sila nag-exist tungkol sa mga lacking physical properties ng atom na iron in general. Okay, so si steel is, ang iyang base metal is ang iron din, tapos nidugangan sa mga other alloys. So, commonly, muna yung nagamit ng mga element na gina-add sa atom na steel. Let's say, pwede naka-add chrome. Si chrome kung is steel, chrome oxidation resistance. Okay? Si manganese, increase strength, nickel, increase also strength and hardness. Kung makita mong common nila ng mga purpose, ina-increase nila ang physical properties ng atom na steel, which is lacking from its purest form in terms of cast iron, wrought iron, or pig iron. Okay? So, anong mga common steel?
or ano mga common na types ng steel na ginagamit sa structural design or sa steel construction. First is ang mga plain carbon steel. Okay? So, ano na siya? This is the pure forms ng cast iron pero in-reduce ang amount of carbon. Yan. So, like this is mostly iron carbon with less than 1% na carbon. Okay, so we won't go through the process. Paano na siya na-reduce ang amount of carbon? So, muna na research. Basta ang point sa is, ang iron na ginakuha sa iron ore is high ang iyang carbon content. Hindi tumod nga halin siya sa earth, but rather ang process of smelting. May gina-add na siya nga kung element na siyang coke nila nga term. Siyang coke nga cocaine na ba't diba kung coke ang ginagutan. Ano na siya ng agent na siya nga kapabuli tapos mag-separate sa iron at sa mga earth na materials. So nga high carbon content siya. So ginuubra sa mga cast iron, so ina-remove nila ang amount of carbon para maging plain carbon steel. Pag amol na siyang common na steel na makita ninyo sa mga hardware order ng mga angle bar, plain mga rebar, plain carbon steel na tanan. Kaya mo siyang pinaka-post i-produce. Kaya nga ang imubrahon is i-reduce mo lang ang carbon content. Okay? And I will discuss later ang mga plain carbon steel. Then we will have low alloy steels. Okay, improve niya siya na plain carbon steel, but this time, idugangan siya other elements to improve its physical